18 minutes after 9, matagal na nawala sa ating programa ang ating spoken word artist. Let's welcome once again ngayong Lunes ang ating kaibigan Lance Abellon sa Dr. Love Radio Show. Good evening, Lance. I love you, Anya. Yes po. Wow. Yes po, thank you po sa beverage unit sa ating po mga listeners ngayong gabi. It's nice to be back. You look so fresh. Parang kagagaling mo lang sa beauty parlor. Nagpa-facial ka, parang gano'n feeling ko. Parang fresh na fresh ang looks mo. Well, may panahon po tayo na mag-skin regimen. Wow! Kaya nakapagpahinga, so... Oo, may diamond peeling ba yan? May mga gano'n, ano? May mga... ewan ko kung ano mga tawag nila ron, di ba? Diamond peeling. Talagang... Artistahin ng dating mo, Lance Abellon. Bakit gano'n? Wala lang po ito, nadaan lang po ito sa angulo ng camera. Natural lang sa'yo yung ganyang kagandahan lalaki, no? Okay na po yan, tatanggapin ko po yan, mas maigit pang sa iba po manggaling. Aminin. Sarah all, di ba? Sana all. Ay, nako, Lance, naghihintay si Aling Lourdes na mabati mo. Ayun nga po, sige po. Ayun. Aling Lourdes, syempre, oo. Yan. Abangan mo, po, Aling Lourdes, may iaalay siya sa'yo ngayon yung kanyang obra para sa araw na ito. Kasi hindi ka naman nalilimutan ni Lance. Palaging kang nasa isip niyan. Sana all. Oo, syempre kapag fan ko, di ba? Oo. Pag fan ko, di ba, syempre, of course. I love you, Anya. Wow. Pag si Lance ay naggigisa ng bagoong, ikaw na nasa isip niyan, Aling Lourdes. Di ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Bagoong, di ba ginigisa yung bagoong bago mo lagyan ng mga gulay-gulay yan? Masarap yun yes po, tama pa. Pinakbet. Yes. Pinakbet. Di ba? Pakbet. Oo, pakbet. Ayan kayong mga Ilocano, paborito nyo yun pakbet. Yeah, baby! Sarah all. Kain ng kain. Sana all. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Hindi pa natin tikman ang luto ni Lance Abellon na pakbet. In due time po. Sige po. In due time. Mura naman ang gulay ngayon di ba? Hindi pa bumabagyo. Oo nga po. Murang-mura po ngayon, po. Hindi, ang misis ko nagluluto ng pakbet. Pero, ang misis ko, taga Pateros. Anong luto naman ng pakbet yun sa Pateros? Hindi naman talaga galing sa Baguio, sa Ilocos. Ito, Ilocano, Manang. Kaya magaling magluto ng pakbet. At saka dinengdeng. Anong difference ng pakbet sa dinengdeng? Actually po kasi, ang difference po ng pakbet is yung sa kamatis po, no? May kamatis po yun. Hindi po siya tomato sauce, ha? As in, kamatis po yun. Kamatis fresh? May kamatis po na fresh. Tapos po, may talong, may sitaw, minsan po nilalagyan po ng kangkong. Ganon din ang pakbet. Di ba? Opo. Oo. Anong difference? Yung dinengdeng po kasi parang lang po siya, nilaga lang po siya, tapos po meron pong kalabasa. Okay. Pong, so may sabaw. Ang dinengdeng. May sabaw po. Ayun. Parehas naman po may sabaw, pero po mas saucy lang po yung pinakbet kumpara po sa dinengdeng. Oo, yung mas dinengdeng rich. po kasi may masabaw po siya. Mas tapos rich po, ang lasa ng pinakbet. Tsaka po sa dinengdeng po kasi may malunggay doon. Tapos po kapag medyo mas pasarapin po ng konti, kung meron po kayong inihaw na isda, winner, ilagay doon. Ano ang tawag doon sa nagugutom siguro ko? Anong tawag doon sa gulay na malapot, hindi okra. Yung dahon niya, ang bunga niya ay parang kulay violet na gumagapang sa bakod yan. Gabi? Alugbati ba? Alam mo, si Chef Jesse, yung pinakamatinik nating chef dito sa Pilipinas, na nag-serve ng pagkain kay Pope Francis nung siya pumunta rito. Barkado ko yun Pag nag-concoct siya ng salad na tinawag niyang Dr. Love Salad. Oo. May alugbati. Oo. Hindi ako kumakain ng alugbati na yan. Pero sabi niya, ginawa ko yan, ginamit ko yung pangalan mo, Dr. Love Salad, sa Chef Jesse.
Sabi niya, tikman mo. Alam mo nang matikman ko, ang sarap. Oo. Diba? Puntahan nyo. Nasa Rockwell. Rockwell. Ayun. O Chef Jesse. Opo. Yon. O, bago tayo magkagutuman dito, anong inihanda mo, Lance Abellon, na piyesa para sa ating mga fans mo? Okay, so yaman na rin lamang po, nakababalik ko lang po, no, syempre po, sinulat ko po ang tulang ito. Siguro po, nung last Friday, habang ako po ay papauwi from work. So, nasa bus po ako at marami pong naobserbahan sa paligid. At ayun po, nagkataon din po kasi nung araw na po na yun, medyo marami pong nangyari sa trabaho and life and everything else in between. At the end of the day, napa-reflect po ko ng konti at ang pyesa pong ito ang lumabas. Sige, pakinggan natin, ladies and gentlemen, Lance Abellon. Ang pamagat ko ng tulang ito ay habang pauwi. Habang pauwi. Lagi tayong umuwi bitbit ang mga aral at danas ng araw na nagwakas. May mga beses na tinangka ang pagbitaw at pagsuko. Subalit may mga pagkakataon na bigla tayong tatapikin ng buhay na marapat na pagtuunan ng mga bagay na mahalaga at naiiwan. Maaring nanggaling ito sa mga munting palitan ng mensahe sa pagdamay ng mga kaibigan sa telepono o pagtapik ng mga tao sa paligid. Kaibiganin ang kanilang paanyaya na akapin ang sarili, ang kalakasan na tayo lamang ang makababatid. Marahil hindi tiyak ang bukas. Hindi natin alam ang dala nito. Subalit mayroon tayong pag-asang makakapitan dahil sa mga taong hindi man natin sila kapiling palagi. Akapin at panghawakan ang kanilang pananatili sa ating tabi. Gawin silang mga gabay na magiging tanglaw sa pagtahak sa tagumpay na nasa dulo. Na kahit gaano man kabigat at paparating pang mga alon, gaano man ito katataas, gaano man ito katayog, dahil sa kanila, mananatili tayong ganap, mananatili tayong sapat, mananatili tayong buo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Galing talaga. Wow! Congratulations, Lance. Lance, ano yan? Habang nakasakay ka sa sasakyan. Yes po. Nakasakay po ako sa bus going home pa uwi. Sa bus. Last Nakatingin ka sa kawalan pero umiikot ang kaisipan mo at sinusulat mo yes. O pagdating mo na lang sa bahay sinusulat? Actually po kasi, ang ugali ko po pag sa biyahe po ako, sinusulat ko po sa cellphone. Meron po kasi akong notes sa cellphone po, tapos ang ginagawa ko po, tinatransfer ko po sa computer, then kinakapipaste ko po ganyan, nilalagay ko po sa software, Microsoft Word, tapos po, minimodify ko po, nilalagyan ng konting palabok, not palabok, pero nilalagyan ko po ng konting detalye. Tapos po parang kapag maramdaman ko po na okay na siya, pwede na po siyang tapusin. Yun. Parang lalagyan mo ng palabok. Palagay ko gutom ng konti ito si Lance ngayon no? Yung palabok. Opo pa. Gusto ko sa palabok mayroong tinapa na hinimay. Opo. At saka chicharon. Dinurog na chicharon. Tsaka po may itlog po sa taas. Itlog at saka hipon, ano? Sige. Opo, sarap yan. Opo, okay. Anong kasabay niyan? Toko at baboy? No? Pwede po, tsaka po soft drinks. Yun, the best one. Panalo yun. Bumati ka na baka kung saan tayo mapunta, Lance. Go ahead. Okay, syempre po, binabati ko po si Sir JC Calasikas ng magandang gabi, si Mommy Avalon Mites ng magandang gabi at happy viewing. At syempre, binabati ko po pala si Kuya Mars at si Ate Jane Kata ng isa po sa mga kaibigan ko na they're celebrating today their 24th wedding anniversary. So, happy anniversary sa iyo, Kuya Mars at Ate Jane, sa inyo pong dalawa. May love continue to flourish and may the Lord bless your marriage. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Kay Aling Lourdes po syempre ng San Fernando, La Union. Ayun. Yun po. So maraming salamat po muli sa ating mga tagapakinig. Kay Brother John sa inyo po, sa bumubuo po ng 105.9 True FM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lance Abellon, ang ating spoken word artist. I love you, Ate. Mwah. Sarah All. Babalik ko ang programang ito. Oras natin 9:29. Ang True